Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Sunshine Luwalhati at ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa lipunang pang-ekonomiya. Ngunit bago tayo dumako dyan, basahin muna natin ang layunin. Basahin natin ang layunin. Pagkatapos ng klase, ang mga mag-aaral ay inaasahang may pamalas ang una, na ipaliliwanag ang katangian ng isang mabuting ekonomiya at ang kahalagahan nito sa lipunan. Pangalawa, na pahahalagahan ang papel ng bawat mamamayan sa pagtataguyod ng isang maayos at progresibong ekonomiya sa barangay o bansa. At pangatlo ay nakasusulat ng isang sanaysay na nagsasaad ng kung anong kalagayan ng ekonomiya sa kanilang barangay. Para pahapyawan ng ilang mga salita sa ating talakayan ngayong araw, may inahanda akong jumbled letters kung saan babasahin ko ang tanong at ipapakita ko sa inyo ang jumbled letters para inyong mabuo. Una, ito ay nangangahulugang ibinibigay ang naaayon sa pangangailangan o kakayahan ng bawat isa. Kung ang sagot nyo ay patas, tama ang inyong kasagutan. Dahil ang patas, batay sa ating talakayan ngayong araw, ang patas ay nangangahulugang ibinibigay ang nangaayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang pangalawa ay, ito ay isang grupo ng mga tao na may sariling kultura, tradisyon at institusyon. Ito ay binubuo ng mga individual na nagtutulungan, nagkakaisa at nagbabahagi ng mga kaugalian, paniniwala at mga patakaran. Kung ang inyong kasagutan ay lipunan, tama muli ang inyong kasagutan dahil ayon sa ating talakayan, ang lipunan ay isang grupo ng mga tao na may sariling kultura, tradisyon at institusyon. Ang pangatlo ay ito ay ang pag-aaral ng mga produksyon, distribution at consumption ng mga kalakal at serbisyo. Kung ang inyong sagot ay ekonomiya, tama muli ang inyong kasagutan. Dahil ayon muli sa ating talakayan ngayong araw, ang ekonomiya ay ang pag-aaral ng produksyon, distribution at konsumpsyon ng mga kalakal at serbisyo. Ngayon, sa ating ginawang aktibidad, kayo ba ay mayroon ng kaunting kaalaman tungkol sa ating tatalakayin ngayong araw? Bago ko talakayin ang ating aralin sa gabing ito, may papakita lamang akong larawan sa inyo. Kung ito ay ilalapat natin sa isang lipunan, ano ang dapat na mas umiiral dito? Ang pantay ba o ang patas? Alam kong may mga sagot na kayo, ngunit mas mainam na himay-himayin natin ito sa ating aralin. Kayo ba ay handa na? Dahil dyan, tayo ay mag-umpisa na. Bago ko talakayin ang ating aralin sa araw na ito, mayroon lamang akong ipapakita ang larawan sa inyo. Kung ito ay lalapat natin sa isang lipunan, ano ang dapat mas umiiral dito? Ang pantay ba o ang patas? Alam kong may mga sagot na kayo, ngunit mas mainam na himay-himayin natin ito sa ating aralin. Kayo ba ay handa na? Dahil dyan, tayo ay mag-umpisa na. Isang debate sa mga pilosopo ang tanong tungkol sa pagkakapantay-pantay. Sa isang panig, may nagsasabing, lahat tayo ay pantay-pantay dahil tayo ay nilikha ng Diyos. Sa kabilang panig naman, may nagsasabing, hindi tayo pantay-pantay dahil may nananatiling nasa itaas, dinudungaw ang mga tao sa ibaba, at
May mga mayayaman na nananatili sa kanilang kayamanan, may mga mahihirap na nananatili sa kanilang kahirapan, dahil ganito daw talaga ang kaayusan ng mundo. Ngunit, sa gitnang posisyon ng mga pilosopo na si Max Scheler, ayon kay Max Scheler, bahagi ng pagiging tao ng tao ang pagkakaroon ng magkakaibang lakas at kahinaan. Nasa hulma daw ng ating katawan ang kakayahan nating maging isang sino. Ang ibig sabihin ni Max Scheler, nasa hulma na ng tao ang pagkakaroon ng magkakaibang lakas at kahinaan. Ayon sa kanya, ang ating kakayahan at limitasyon ay bahagi ng ating pagkatao at kung paano tayo nabuo. Maging sa pisikal, emotional, spiritual ay nakaka-impluwensya sa kung sino tayo bilang tao. Halimbawa, yung mga taong matatangkad, sila yung magagaling sa basketball. Yung mga babae, sila yung likas na may karisma para manghalina sa mga lalaki. Yung mga malilinaw ang mata na hinahanap sa pagiging piloto. Yung mga magaganda ang boses na hinahanap sa pagbabalita sa radyo. Ngunit ang aking katanungan, porket ba si Pedro ay matangkad at si Juan ay mababa, hindi na ba siya magiging masaya o mahusay? Bakit naman hindi, di ba? Maaari pa rin siyang gumawa ng paraan na magpapabukod tangi sa kanya. Sige nga, paano kaya magiging bukod tangi si Pedro? Kung ang inyong sagot ay maaari siyang mas maging maliksi, tama naman ang inyong mga kasagutan. O di kaya naman ay mas pagtutuunan niya ng pansin ang ibang mga bagay kung saan siya magaling, hindi ba? Nagpapatungkol lamang ito na hindi ito para sa basketball lang. Patungkol ito sa atin, sa lahat ng ginagawa natin sa buhay. Kung nararamdaman mong may kulang sa'yo, meron at meron ka pa rin kakayahan na wala sa iba. Ayon din kay Max Scheler, basahin natin. Ayon din kay Max Scheler, dahil na rin sa hindi pagkakapantay-pantay, kailangan sikapin ng pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng yaman ng bayan. Paano naman kaya ito mangyayari? Malalaman natin ang sagot sa next. Prinsipyo ng proportyo. Basahin natin. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang prinsipyo ng proportyo ay ang angkop na pagkakaloob ng naaayon sa pangangailangan ng tao. Sa madaling salita, ito ay nangangahulugan ng pagbibigay ng tamang bagay at tamang tulong, batay sa kung ano ang tunay na kailangan ng isang tao. Ibig sabihin, hindi sobra, hindi kulang, sakto lang batay sa kanyang pangangailangan. Ano nga ba ang pinagkaiba ng pantay at patas? Basahin natin. Ang una ay ang pantay. Ang pantay ay nangangahulugang pare-pareho ang ibinibigay o tinatanggap ng lahat, walang labis o kulang. Samantalang ang patas naman ay nangangahulugang ibinibigay ang naaayon sa pangangailangan o kakayahan ng bawat isa, kaya maaaring magkakaiba ang ibinibigay depende sa sitwasyon. Ang aking katanungan, kung meron tayong 100 tinapay na dapat ipamigay sa 100 tao, ano ang pinakamabisang paraan ng pagbabahagi nito? Ang inyong kasagutan ay maaaring ipamahagi ito sa bawat isa o di kaya naman ay ipamahagi ito sa kung sino lang ang may gusto ng tinapay. Tama naman ang inyong mga kasagutan. Yan! Nasagutan natin ang aking tanong kanina kung alin ba ang dapat na mas umiiral, kung ang pantay ba o ang patas. Ayon kay Santo Tomas de Aquino,
ang pagkakaloob ay dapat naayon sa pangangailangan lang ng tao. Sa madaling salita, dapat patas. Kung ano lang yung kailangan niya, yun lang ang ibibigay. Hindi kulang at hindi rin sobra. Bakit? Para magkaroon ng maayos at magandang ekonomiya, dapat laging patas ang pamamahagi. Ang sunod ay ang mga pag-aari dapat angkop sa layunin ng tao. Ang una, ang halaga ng tao bago ang tinapay. Ibig sabihin, mas mahalaga dapat ang dignidad ng tao kaysa sa mga material na bagay. Halimbawa, gutom na si Joshua, pero hindi niya magawang magnakaw dahil mas mahalaga sa kanya ang dignidad bilang tao kaysa makakain na galing sa nakaw. Pangalawa, basahin natin, dahilan ng paggawa at pag-aari. Gumagawa at nagmamay-ari ang tao, hindi upang makipagmayabangan, ibagsak, pahiyain, at makipagkompetisyon sa iba. Sabi dito, gumagawa ang tao dahil ano? Para maipamalas ang kanyang mga kakayahan. Ang sumunod ay trabaho at hanap buhay. Ngunit bago ko umpisahan, may pinagkaiba ba ang trabaho at hanap buhay? Oo naman, meron. Basahin natin una ang trabaho. Ang trabaho ay tumutukoy sa gawain o responsibilidad na ginagawa ng isang tao. At ang hanap buhay naman ay tumutukoy sa paraan ng pagkita o kabuhayan ng isang tao. Ang halimbawa ng trabaho ay guro, doktor, driver at iba pa. Ang halimbawa naman ng hanap buhay ay tumutukoy sa paraan ng pagkita ng isang tao. Halimbawa, negosyo, pagtatanim at iba pang hanap buhay na hindi nakatali sa amo. Ang sabi, ang tao daw dapat ay hindi naghahanap buhay o nagtatrabaho para sa pera, kundi para sa buhay na hinahanap niya. Halimbawa, isang guro, nagtuturo siya hindi lang dahil mahal niya ang pagtuturo, kundi layunin niyang may matutunan sa kanya ang kanyang mga mag-aaral. Din ito sa paraan para magkaroon ng maayos na ekonomiya. Sa inyong sariling pananaw, sino kaya ang tunay na mayaman? Kung ano man ang inyong naiisip, lahat iyan ay tama. At para sa akin naman, ang tunay na mayaman ay ang natututo at nakikilala ang kanyang sarili batay sa kanyang mga ginagawa. Bago ko saraduhan ang ating talakayan, nais kong mag-iwan ng isang kasabihang sa lipunang pang-ekonomiya, ang bawat hakbang na tama ay hakbang patungo sa magandang bukas. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako si Sunshine Luwalhati at sana kayo ay maraming natutunan mula sa akin.